pagdaay ay natinuhan. Siguro ako sa usap na bugang kahinungdan na manako sila, kay wala yun sila ikatubag sa lain na tinuhan. Doon ay magkatuliko na dili ko manako, kaya di naman makatago, kaya nasakpa naman. O sa may buhaton sa magkatuliko na di na makatago, ang buhaton sa magkatuliko nga uban, mudretso dayon sa ilang kusina, buhaton dayon ang ilang lagaraw, sundan. Habiton ko ng bayaran. Magpasubanin dayon o bain-bain sa iyang sundan. Dayon kaming mga laing tinuuhan, mag-usap kami sa panimalay, amo manglilion kung sa kahilihiyon din kapanan Pero kaya amo mamalilinan na ito ay Santo Niño sa iyang altar. Ito ay narawan sa mahal na Birhen dito. So ay lain, kinitawhan na Katoliko. So sa may among buhaton, paglion tayo namo ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 4-5. Nga dili ka maghimog mga rawan na imong yubuan sa mga butang na niya sa ilaw, sa ibabaw sa langit, sa ibabaw sa yuta, o sa ilaw sa yuta. Ayaw ko paghimo o pagsimba ni ini, kay ako ang inyong Diyos, ako buwan ka. Ingon tayo na mong Katoliko. Kaklaro sa ingon sa Biblia, na dili yung maghimo mga larawan, pero nganong kamo mga Katoliko, maghimo man ng larawan. Kung sa may response sa Katoliko, o yung dayon ang Katoliko nga nagbaik siya sundan, pagtarong niya pastorhat, sinaw na naman yun, simot sa sundan. Kung di man kami manako ang Katoliko, ipaagi mo nila o hulga-hulga. So gusto din, dili ingon ini ang akong pamaagi sa paghandol sa laing tinuuhan. Pero doon na ay Katoliko mabilin mo ito kayo. Sa dihan doon na ilaing ang tinuuhan, namuan sa ilang balay, dili siya tutako. Dili po siya magpulta o sunda. Ang iyang himoon, iyang gapiton, ang laing na tinuuhan na mabisita sa ilang balay na una mag-Bible sharing, mag-ampo na. Kami kung hagaton mi o ampo sa di ba Bible study musugot yun me kay mauman na ang among ginahimo pag mag-study yung Bible among yun ang sugdan pinaagi sa pag-ampo. Muna sa dihang nisugot na itong laing tinuuhan na misaka sa balay sa Katoliko na musugot na mag-ampo na sa dili pa ang Bible sharing. Di pa sa kadayon sa Katoliko sa balay o biingon. Sa kanamo din, gidala dito sa altar. Tapos doon ang may karawan ni Bumamiri na nagkupo o prasaryuhan. Ikuha kayo sa Katoliko prasaryuhan, ihakat kayo ng isa sa pastor. Iyon kayo ng kanan Katoliko, pastor, magsugod na kampo. Ikaw, pastor, ang unang misteryo sa Santos Rosario. Dahil, pastor, kami naman po mag-ampo magluhog yun So, pastor, magsugod na taong ampo. Luhog, pastor! Luhog! Basta, pastor, ikarate ko kagad. Malakpakan ako dito. Pero, kung kita mga Katoliko, mahimo na tang mga Catholic defender, naanatay daghan ng baluan sa Biblia, kining atong isgutan ma-minimize. Kung ang mga Katoliko, doon na siya nahibaluan, doon na siya kapasidad na iyang panalipdan ang iyang pagtuo. Malipay pahinoon siya na doon ay mga laing tinuuhan na buwan nga sa balay. Kanapak ng manok noon na dinuol sa tipase. Malipay ka na nailaing tinuuhan na naman. Mauna na nga itong opportunity na
na mismo ang iduol sa atong tugkaran o kung doon na kita'y kahibalo sa atong pagtuo, atong ma-share ang atong pagtuong Katoliko kanila. Palagpakan natin ito. Pero ako lang yung hangyo kung magpasakaw mo lain na tinuuhan, paliho magpalit yun mo snack para nila. Pa-snack na pinintawag sila. Labi na ang inyong snack na ako i-advise, kinahanglan, good na pilit o good na balanggoy. Na naman, samtang sila magkaon o good na pilit, so, tinayon o wali, di man nakabawas ka kusap-kusapan. Pilit man ang iyang kikaon na mag-isot ito sa usap, di makapatuyan ka niya o wali. Pero kung ikaw siya tingalanganin, humanong isa, kapaulihan na itaw. Kay dili igo, kagitang mga siifli, igo lang ka mo seminar. Kinahanglan na ang pagka-defender o sanay ka journey. Kanang seminar na apologetics, maulang na ang starting. Ang safety, kinahanglan na doon ay weekly Bible study. Na kinahanglan kabalo na ta mo deliver sa 20 topics sa atong manual. Sa dihapit kami seminar o apologetic seminar, ang atong gigamit na textbook, ang atong manual. 20 na siya katima, 24 ba na, i-compact into 20, depende sa bilang kaagaw seminar, pwede mo na siya i-compact ang mga topics, i-combine lang ng mga topics na di naman Italiano kayo. So, pumaan sa seminar, nag-underwent na ta o apologetic seminar, kinahanglan mo tampo o weekly Bible study. Ganong kinahanglan ng gini? Ito ba? Sirach Kapitulo 24, versikulo 3, o kini ang atong mabasa. Dili kayo ikaw mahimong mapinagmanon, inig kabigulang nimo, gawas kung magtuon ka, kutob sa imong mahimo, samtang batanon ka ba? Batanon kung katanan, huwag yung tigulang ninyo. Kaya dili makasaka sa langit ang mga tigulang. Totoo po pwede. Kung sabihin ko ni Kristo, kinahanglan magpagkahimo kitang bata. Kung gusto na ko na mupuyok sa harian sa Diyos, mahimo kang sama sa mga bata. Maunang wag yung tiguwa pakalangit. Ang tanan kinahanglan yun magpagkasama sa bata. Kaya kung ang sildi dili magpagkasama sa bata, mabungkag yun ang sildi. Kung sa may pinaiya sa bata, kanang mga bata mag-iaway na sila, pero pagkataon-taon mag-inagsanay sila. Pero ang mga sildi nag-iaway, wala na kinakuli at karon. Kaya wala sila magtuyo sa kinabuhi sama sa bata. Hinaot ang mga sildi sa dayosisan, sa tanda, mahimo ang mga bata na kung doon na padatingin, mag-uli dayon ka na uban ang uba. Palagpakan na. Ay mabungkag ang grupo kung mahimo na tag mga haito si Palos. O sa mga haito si Palos, nagdakop na ang iyong ulo. Kaya dito, haito naman, nakukulo ng puro tubig. Kung sayang niya, ulo na po pa siyang labas. The more na mahimo kitang knowledgeable, the more na mahimo kitang humble. Kung ito, the more na mahimo kitang knowledgeable, ikan sa atong pagseminar, sa apologetics, mutampo kita o Bible study weekly, na kita na mismo ang mo-deliver sa mga topics, mag-master kita, para kita na po ang umato lectures sa daw sa ato ng matapilya. Kinahanglan na ang mga parochial chapter sa Sydney mag-create yun o burro.
O ipasabot, kamo diha na parokya, magbuo mo o mga lecturers, kay kamo ang maadto sa matag kapilya. Sa mga Katoliko, nga dito kamo muudlo nila kung saon sa pagdibinsa sa atong pagtuo. Kay kami, di naman ako na mahimo kabuhat ka pamilya sa ubos. Kamo na mismo nga anaa sa matag parokya, inyong tulubagon ang tuwa sa mga kapilya nga kamo ang muudlo nila sa inyong kakapunan sa atong apologetic seminar. Kung maayo na kita ng lecturer, maayo na usap kita ng teachers, maunang mag-create na portita o market preaching. So, maunang isigi sa atong kinabuhi. Iseminar ka, pag-humali mo seminar, ditambong ka Bible study, kabalo na ka mo deliver sa mga topics, then, mahimo na po ka ni anak na teacher o preacher. Pwede na po ito gawas dito sa mga merkado, mag-himo public application, pwede na ito mo-open o mga radio station alang sa atong programa sa pagtuong Katoliko. Mauni ang atong misyon, paghatag o education sa mga matuuhon na Katoliko na dili madali sa laing tinupan. O ganos ka ni magsugod, malikod na ko ang Sirach 25:3. Dili ka gayon, mahimong makinagmanon, ining katigulang nimo, gawas kung magtuon ka, kutob sa imong mahimo, samtang pagkanoon ka pa. Kini mga matanoon, nako, pati sila o puluhaton sa ilang kinabuhi. Kita mga bata-bata, habit naman ka po eksito. Kaya, sa netsyo sa kinabuhi, kung naman yung kumiya sa kalibutan, ako na po na tao. Ginimulahing lang na tao, o kundi kulahing mamaisip. Kulit man na siya 100% na garanti, kaya na may mga bata, sila po pumatay. So at least, na ay mga kabatanunan na isulot din ng apostolado, matod sa Biblia, dili ka maghimong pakinagmanon, o dili ka magtuon, kutob sa iyong mahimo sa batanon ka pa. O kita mga medyo idarana, o sa mga buhato na to, Panultihon 19:27, o kini ang atong mabasa sa balaan na kasulatan. Anak, kung magtuon ikaw, anak, kung ang pagtuon imong undangan, sa dili madugay, imong malintang ang imong nahimaluan. Kung sa daw, kung ang pagtuon imong undangan, isiminar lang ka o apologetic seminar, huwag alaw, huwag na kamupadayon sa inyong Bible study, matod sa Biblia, kung ang pagtuon imong undangan, sa dili madugay, malintang nimo ang imong nahimaluan. Mo na continuous ang pag-learn. Mo na giingon ako na ang seminar starting lang na siya. Dili kay paghumanatong seminar, nakadawag na tao certificate, pwede-clear na ta, nakita mga Catholic defender, kailangan na try certificate. Kanang certificate, formality lang na siya, na nakahuman ka kung seminar. Apan kinahanglan, kapuy-ani mo sa imong kinabuhi ang pagkahimo ka Catholic defender. Meaning, kinahanglan ka mupadayon sa imong pagtuon sa mapagtulunan asimbahan ng Katoliko. Palagpagan ng ito. Kay sumala pa sa panultihon, nel bulitom ni siyempre kognito. Na dili ka
mahimo nga mahigugma sa usa ka butang kung wala kay kasayuran mahitungod diini. You cannot give if you do not have. Dili ka pwede pagkapaambit sa uban kung wakoy imo na imalugan. Mao na importante nga doon na yun tayo mga kahibalo. Kaya kung doon na tayo kahibalo sa naman nakita mo 2 Corinto Kapitulo 10 versikulo 4. Mao na giingon ni San Pablo, ang mga hinagiban na gigamit namo sa among pagpakig-away dili pa hinagiban na kalibutanon, kundi gamhanan mahinagiban sa Dios na mulumpa sa mga kuta sa sayop ng mga pagkatarungan. Mao na ang atong pagdepensa sa atong pagtuo Katoliko dili yun makaabot sa kumpate. Kaya usahay naman naman ng mga sikte kung dili ikaw madalag debate, karate o kumpate. O manay-tuyo ka sikte na kung dili madala o debate, ako na timo na karate. Ako ni San Pablo, ang mga hinagiban na gigamit namo sa among pagpakig-away dili mahinagiban na kalibutanon, kundi gamhanan mga hinagiban sa Diyos na mulumpag sa makuta sa sayop ng mga pagkatarungan. Kinahanglan ang atong hinagiban ato ni siya maskeron. Kaya bisan hatagan na karon og power na hinagiban, tagaan ka pananglitan o armalay o high power na armas, dayon ang imong kontra nagdalalan og sundan, dayon ikaw nagihatagan og high power na armas, dili man kabalo og gamit og armas, di man kabalo og pamuto, palitan ang enkwentro mo ba ang imo kusel high power. Ang problema lang kay di man ka kabalo og gamit, so di ka makapamuto. Ang imo kontra nagdala og sundan. Ang pangutana, kinsa kay papildi ninyo? Pwede siguro ang imong armas imo lang sa ibunal, pero ang iyan kinala kay sundan panahangin. So pwede lang yun kapildihon sa tao nagdalag sundan ako sa katao nagdalag armas sa high power na di siya kabalo maupaputo. Kung anak ka mo, ang panunto o simbahan ng Katoliko is high power, superior na pagturunan, o nang dili ko mahatlog maging debate na nagbarong ko sa Katoliko, yan naman nahibalo ko na ang pagturunan sa Katoliko ay superior. Nasaksi pa ko ni Jehovah, kung maging diskusyon ko, mahatlo ko, na naman nahibalo ko na amo ng argumento is inferior. Pero sa dihang nahimo kong Katoliko, panhatag akong kalooban na mudaog yun ang kamatuoran, kaya ang simbahan na atong ipasakupan mauman ang simbahan na haligi o sukaran sa kamatuoran. Palakpakan natin. So sa atong himon, kinahanglan na kita magtuon kung anato ang atong pagtuong Katoliko. Efeso Kapitulo 4 versikulo 14. Kung sa medikon din dili kita sama sa mga bata na maanod-anod sa mga balod o mapadpad ng tuganhin sa nagbalik-balik na hangin sa pagtulunan sa malimbungon ng mga tao na nagpasalaan
pinaagi sa matang haga na ilang binuha. Kung sa daw, kung kita mga Katoliko na anatay daghan ang ginaanman sa atong pagtulunan, dili na tamahimo mga bata sa na anod-anod lang sa mga sayog katuluhan. Kaya mo sugutan sa dili, kinahanglan kita mga Katoliko, magtuon kita. Dili ito, kanaanak tayo pagtuo. Masip ko naman, ay, igo naman ni Katoliko ko, kanatuo ko Diyos. Kulang na siya. Dili ito ang pagtuo lang. Kinahanglan ang pagtuo, ato yun na siyang punan. Kung sa ipuno. Kung sa ipuno sa pagtuo, bitubag ang uban, punan o buhat. Sakto man ang siya, punan na ito buhat. Kinahanglan ang atong pagtuo, punan nato o letter N. Kung ang pagtuo, punan o letter N, kung sa may mahitabo, mahimo ng atong pagtuo, doon na ipagtuon. Kanang pagtuon, no na work, imo nang i-work out, na dili igo na nagtuo lang pa isip Katoliko o ng atong ituohan, ang kinahanglan na atong tunan ang atong pagtuo. Kaya masugutan sa dili, itagnan natin sa balaan na sulatan na doon ang mga tao na mubahid-bahid, mga tao na musubak sa atong pagturunan. Roma, Kapitulo 16, kung hindi ang atong babasa. 16, 17, 18, mga ison na magbantay o magligay kamo ni atong mga tao na mubahid-bahid o musamok pinaagi sa pagsubak sa mga pagtulunan na inyo ng nagawad. Kaya ang nagbuhat din mga butanga, wala pagkalagad kang Kristo na atong Ginoo, kundi sa ilang kaugalikong kahako. Ilimbungan nila ang mga umusok sa labutan. Pinaagi sa matahong nilang mga pulong o pagkulo-kulo. Nalipay atong tungod kaninyo, kaya na ilhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko na magmaalam kamo sa ayong mga butang apang inosente bahin sa dautan. Kung sa San Pablo, doon ay mohimo sa pagbahin-bahin o pagsamo kanato. Mato ni San Pablo sa buhag 28:20, apan buod kaming masayon sa imong hunahuna, kay nahibalo kami nga bisan diin ang mga tao nagsultik bato ni ining maong pundo. Mato ni San Pablo, doon ay mga tao na musamo ka nato, musupak sa bundok nato. Natong ilaman sa Pablo. Kaya si Kristo maugyon ang unang isupak nila. Lucas Kapitulo 2. O nang atong mabasa. Lucas Kapitulo 2, versikulo 34 o 35. Unya, miingon si Simeon kang Maria na inahan ni Jesus. Kining bataa, liberido ni Kristo. Kining bataa, ipilig sa Diyos sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo sa ilhanan ikan sa Diyos na supakon sa daghang ng mga tao o tungod ni ini madayag ang ilang matinaguang huna-huna o ang kaduol na sama sa usa ka bahain na espada mulagpas sa imong kaugalingon na kasing-kasing.
Unsa si Kristo? Aton sa atong ibasa, si Kristo na himong ilhanan nga pagasupakon sa daghan nga mga tao. Si Kristo isupak sa mga Hudiyo. Until now, ang entire community sa mga Diyos wala tinawag na si Kristo. Doon ay mga Hudiyong pipila na minawag sa Ginoo. So si Kristo ang unang inasupak sa mga tao. Karon, doon ay kapin sa 40,000, there are more than 40,000 magnet calls on the face of the earth. Nahibalo ba mo sa ilang plano? O sa plano ni kapin sa 40,000 na magrupo sa kalibutan? Ilang kung agon ang simbahan ni Kristo. Nganong si Kristo ang simbahan ni Kristo itong bukagol. Kaya hindi ka mag-apondo Kristiyano man. Dito umalis na ni Kristo. Dili man sila kaako nga ang mismong Kristo na ilang Ginoo ang ilang atakihon. O sa ilang iatake ang lawas ni Kristo. Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Gawa sa mga bundog na nili Kristiyano, musupak yun ang Kristo. E hindi man sila mabuo ni Kristo. Pero sa mga bundog na nagpailangan Kristiyano sila, dili na sila maatake kang Kristo mismo na ilang Ginoo. Kung sa ilang atagihon, ang simbahan na mao ang lawas ni Kristo, na mao niya ang simbahan ni Katoliko. Wala sila magkaalingat na mundo, wala nila direktamente isupak ang ulo na mao si Kristo, apan ang ilang pagsupak sa iyang simbahan at lara na imong isupak ang tag-iya sa lawas na maulo na mao si Kristo. Mauna ang kamag-uuran na ilang nakalimtan, ilang isipare ang ulo o ang lawas. Kung sa matang lawas na isipare sa ulo, anananggal, ihimo nila ang Ginoo, anananggal. Sa Katoliko, ang Ginoo anananggal. Ano man, nagtuuman ka na si Kristo o gawiyang simbahan na mga yung lawas, kunit yun sa usag-usag. Kung pasakitan mo ang lawas sa tao, kay kunit man siya sa ulo, maapil po ang ulo o kubating sa kasakit. Tanawa ko mahita po sa San Pablo. On the road to Damasco, when he encountered Jesus, he heard a loud voice in Aramaic tongue, Shaul, Shaul, ma'a radibet. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Nganong giako man ni Kristo ang persecution na gihimo ni Saulo? Nganong si Kristo ang niingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kasi Kristo, lugay na isaka sa langit. Milingkod naman siya sa tuo sa iyang amahan. Nganong siya man ang niingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kapag maglutosa, ni Saulo ang Ginoo, kung saan niya maglutos, natukan naman sa langit. Pero nganong niingon man siya kang Saulo, nganong gilutos mo ako? Ay, mubalik na sa Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Dili man siya si pamilya sa iyang simbahan. Kunit man siya sa simbahan na mawing lawas. So, kung ang simbahan hilapkan, mubalik din anak si Kristo.
Kung tinato ni isulti nila, sige silang atake sa simbahan. Daw sabara na ilang iatake ang tag-iya sa lawas. Kung sumbagong tagawro, dili ang imong lawas na mubati ka sakit. Mubati ang imong ulo. Kaya ang tanan na niya sa lawas, doon ay mga ugat na kuniktik sa atong ulo. Tangan bisan, tumoy sa imong kuko, tumoy naman na sa imong lawas, batipon ihapon na sa imong ulo. Sa ato pa, sinisan sa mga tao na namas-tamas umiatake sa simbahan sa Ginoo. Tablara na ilang mismo iatake ang atong Ginoo Kristo. Mauna na sin o komisyon nato kapagkatulipo. Ganun nato ipahibalo nila. Kaya inyong pag-atake sa Katoliko, tablara man na inyong iatake ang Ginoo. May atake sila sa Katoliko kay ilang ihimo ang Ginoo na anananggal. Malipay ba ang Ginoo na himuon siya anananggal sa balay tinuan? Kaya di man siya anananggal. Siya man ang atong Ginoo. Una, mahibalo sila nga ang simbahan lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo, dili nato kiniangay na pasabatan.